Hindi makapaniwala si Liu Wentao na maging ang mga malalaking tao mula sa mga clubs ng kanilang paaralan ay dumating din upang panoorin ang freshman competition. Ayon nga sa kanya, naroon din ang mga president ng top 2 clubs ng kanilang paaralan, ang The Ash Club at Falling Star Club, kaya agad niyang natanong kung ang sadya kaya nila sa pagpunta ay ang ating bida. Anong clubs, at mayroon din ba talagang mga clubs sa ating paaralan? Tanong naman ni Xu Jingming. Agad itong kinumpirma ni Liu Wentao, at ipinaliwanag na ang mga club sa kanilang paaralan ay ibang-iba sa mga electronic club o go club sa mga liberal arts schools, dahil ang mga club dito ay binubuo ng mga ability users. Ayon pa sa kanya, ang mga miyembro ng kanilang mga club ay karaniwang pumupunta sa wilderness zone upang mag-hunt ng mga mababangis na halimaw, at kada buwan ay regular silang tumatanggap ng resources. Bukod doon, maaari rin umano silang ma-transfer at tuluyang maging miyembro ng mga affiliated guild ng kani-kanilang club matapos silang makagraduate. Dagdag pa niya, ang senior brother ng ating bida na si Liu Ming ay ang vice president ng The Ash Club, kaya may halong pagtataka ang tanong niya kung bakit hindi niya makita si Liu Ming, at kung bakit hindi ito dumating upang panuorin ang paligsahan na lalahukan ng ating bida. Agad namang naisip ni Xu Jingming na magmula nang makabalik siya sa kanilang paaralan ay hindi na niya makontak si Liu Ming, gayon din ang kanyang master na si Din Yang, nababalitaan na lamang daw niyang nagtungo ang dalawa sa Southwest upang tumulong sa kasalukuyang nagaganap na labanan, kaya maging siya ay hindi rin nakakatiyak sa kaligtasan nina Liu Ming at Din Yang. Sunod ay may sinabi ang isang miyembro ng The Ash Club na ayon sa kanilang natanggap na report ay matindi ang labanan sa Southwest Battlefield. Agad nilang pinasalamatan ang kanilang president dahil pinilit nitong makabalik para sa araw ng paligsahan, gayunpaman, sinabi nila na hindi na sana ito nag-abala, dahil kaya na raw nilang gampanan ang trabaho sa pagre-recruit ng bagong miyembro. Pero sinabi naman ni Wei He na wala nang mas mahalaga sa kanya ngayon, at nagpumilit talaga siyang makabalik sa paaralan dahil sa isang dahilan lamang, ang may recruit ang junior brother ni Liu Ming, walang iba kundi ang ating bida na si Xu Jingming, sa kahit na anong paraan. At nang makita niya ang president ng Falling Star Club na si Wu Yuan, ay agad siyang napatanong sa sarili kung ano kaya ang dahilan ng pagpunta nito sa freshman competition, at kung hindi rin kaya si Xu Jingming ang target nitong ma-recruit. Hanggang sa mapansin nila ang isang malaking circle sa itaas, sinabi ng ibang estudyante na mukhang parating na ang mga deans mula sa iba't ibang departamento ng kanilang paaralan, pagkatapos lumabas ang isang kakaibang pintuan mula sa ibabaw ng circle. Agad napatanong ang mga estudyante kung ito ba ay isang special superpower, at kung sinong big shot sa kanilang paaralan ang paparating. At nang lumabas ang isang babae mula sa kakaibang pintuan, agad itong kinilala ni Liu Wentao bilang isa sa mga vice principal ng kanilang paaralan at ang tagapangalaga ng Battle Technique Library. Hindi makapaniwala si Xu Jingming na masyado pang bata ang itsura ng vice principal, sabi naman ni Song Qian. Ang mga ability user ay may malakas na physique kaya mabagal tumanda ang kanilang pisikal na anyo, ayon sa kanya, nasa 40 years old na ang vice principal. Nagpakilala ang babae bilang si Ling Shuang, isa sa 3 vice principal ng kanilang paaralan at ang tagapangalaga ng Battle Technique Library. Sinabi rin niya na dahil sa wala ang principal, at abala din ng 2 vice principal sa mahahalagang bagay, siya ang mag-ho-host ng freshman opening ceremony. Una, binati niya ang lahat ng first-year students na nakapasok sa kanilang universidad. Ayon sa kanya, mayroong mahigit 1,000 bagong estudyante, kung saan 6 ay top scorers mula sa iba't ibang probinsya. Sinabi rin niyang ang batch na ito ay binubuo ng 56A rank, 832B rank, 135C rank at D rank, at isang extremely rare S rank superpower awakener, walang iba kundi ang ating bida na si Xu Jingming. Dagdag niya, upang matulungan silang lumakas, magbibigay ng resources ang kanilang paaralan kada taon batay sa kanilang rating. Mayroong 5 levels ang rating system mula D rank hanggang S rank, at ang freshman competition ang magiging batayan ng matatanggap nilang resource sa unang taon nila. Ipinaliwanag din ni Ling Shuang ang patungkol sa rating system, credit system, power ranks, at mission system. Sinabi niya na talagang intense ang kompetisyon sa kanilang university. Bigla namang may estudyanteng nagsabi na dapat tanggalin na ang rating system dahil unfair daw ito para sa mga mabababang rank. Dahil dito ay nagalit si Ling Shuang,
Tinanong niya kung kailan pa nila sinabi na ang Magic City University ay patas sa lahat ng estudyante. Kasabay ng pagdilim ng kanyang ekspresyon, sinabi niyang ang Magic City University ay nagko-cultivate ng mga top-tier powerhouses, at upang maging ganap na powerhouse, kailangan ng matinding kompetisyon at pakikipaglaban upang lumakas. Habang gulat at takot ang ibang estudyante sa binitawan niyang salita at aura, naisip naman ng ating bida na dahil sa competitive system ng Magic City University, tama ang naging desisyon niyang pumasok dito. Sinabi rin ni Ling Shuang na mas mainam na huwag nilang itago ang kanilang lakas dahil habang mas malakas ang isang estudyante, mas mataas at mas marami ang resources na matatanggap nila. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang patakaran ng freshman competition. Ang freshman competition ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay 100-person melee o Royal Rumble. Ang system ng paaralan na si Eva ang bibilang sa bawat magagapi nilang mga kalaban. Ang top 5 sa bawat round ay makakapasok sa second stage, at dahil mahigit 1,000 ang mga estudyante, ay magkakaroon ng 10 rounds ang unang bahagi ng paligsahan. Ipinakita rin niya ang rewards. Ang first place ay makakatanggap ng 10 cubic meter na space ring, isang A-rank cultivation resource, at 1,000 credits. Ang second place ay makakakuha ng A-rank battle suit, B-rank cultivation resource, 900 credits, at iba pa. Nang malaman ni Liu Wentao na 10 cubic meter ang space ring, agad niya itong tinanong kung magkano ito mabebenta, ngunit sabi ni Chi Dangzia, hindi nabibili ng normal na pera ang ganoong klaseng space ring. Sinabi ni Ling Shuang na ang freshman competition ang magdedetermine ng rating ng mga bagong estudyante, habang ang S-rank ay hiwalay na ina-assess ng paaralan. Pagkatapos niya ipaliwanag ang lahat ng patakaran, inutusan niya si Din Sun na simulan ang kompetisyon. Sinabi naman ni Din Sun na bago sila magsimula ay dapat tandaan ng mga estudyante na ibigay ang kanilang makakaya, dahil kapag maganda ang ipinakita nila ay maaari silang maging personal disciples ng mga guro sa kanilang paaralan. Dahil dito, natuwa ang mga estudyante at nagsabi na kailangan nilang gawin ang lahat upang mapansin ng mga guro, lalo na ng mga deans. Muling sinabi ni Din Sun na magkakaroon ng 10 rounds ang first stage at tatawagin ni Eva ang mga pangalan ng sasali. Napansin naman agad ni Liu Wentao na kasali si Li Chengji sa first round. Pag-akyat ni Li Chengji sa stage, tumingin ito sa ating bida na tila nang aasar habang sinasabing malapit na ang katapusan ni Xu Jingming. Sabi ni Chi Dangzia, sinubukan itong i-provoke ang ating bida, dahil dito ay dumilim ang ekspresyon ni Song Qian, na nagsabing masyadong arogante si Li Chengji at kailangan siyang maturuan ng leksyon. Tawa naman si Liu Wentao at naisip na napakarami ng bagong estudyante pero pinili pa ni Li Chengji na i-provoke ang mga taong hindi dapat niya kaaway, lalo na ang ating bida at si Song Qian, kaya tiyak umanong mapapahamak siya. Pag-akyat ng mga kalahok sa stage, sinabi ni Din Sun na hindi nila kailangang matakot sa kamatayan dahil kapag nasa panganib ang isang estudyante ay automatikong lalabas ang protective barrier, basta hindi pa nahiwalay ang ulo nila sa katawan, kaya silang iligtas ng paaralan. Pag-umpisa ng laban, agad ginamit ng bawat kalahok ang kani-kanilang abilidad. Napansin ng mga manunood ang isang estudyante na may espada at nangingibabaw umano sa round. Siya ang top scorer mula sa Qinghai Province. Sa bawat pagwasiwas ni Li Chengji ng kanyang espada, isa-isang bumagsak ang kanyang kalaban, na tinatawag niyang mahihinang nilalang. Sa pagtatapos ng first round, nanguna siya sa 36 defeated opponents. Pagbaba niya, mayabang niyang sinabi sa ating bida na gusto niyang makita kung ang isang S-rank tulad ni Xu Jingming ay kaya bang higaitan ang kanyang resulta. Sabi naman ni Liu Wentao, wala nang pag-asa ang taong tulad ni Li Chengji, marami na raw siyang nakitang mayayabang na parang naghahanap ng kamatayan, pero si Li Chengji ay tila mas determinado. Sabi naman ng isang miyembro ng Falling Star Club sa kanilang president, second rank na ability user na raw si Li Chengji. Bakit hindi na lang siya ang i-prioritize nila? Pero sagot ni Wu Yuan, hindi maaari, hindi magbabago ang kanilang first target, ang ating bida na si Xu Jingming. Tinanong ng lalaki kung may impormasyon ba si Wu Yuan tungkol kay Xu Jingming, ngunit wala raw siyang makuhang data, ngunit personal niyang nasaksihan ang lakas ng ating bida sa kakahuyan. Pagkatapos ay tinawag na ni Eva ang mga pangalan para sa second round, at kabilang dito ang ating bida.
Agad sinabi ni Liu Wentao na ipakita na ni Xu Jingming ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pag-akyat ng ating bida, agad na nagmura ang mga second-round participants. Ayon sa kanila, masyado silang malas at napasama pa sila sa second round kasama ang isang S-rank, alam na raw nila kung sino ang magiging number 1, kaya ang tanging paglabanan na lamang nila ay ang natitirang 4 na spots upang makapasok sa pangalawang bahagi ng pagsusulit, at dahil unti-unti ngang lumalayo ang ibang kalahok mula sa ating bida, napatanong si Xu Jingming sa kanyang sarili kung sa tingin ba ng mga ito ay magiging ligtas sila kung lalayo sila sa kanya. Tinanong naman ng isang dean na may brown na buhok kung si Xu Jingming ba ang bagong disipulo ni Dean Yang, kinumpirma ito ni Dean Sun at sinabi pang isang S-rank lightning ability user ang ating bida, at ang kidlat niya ay ang Purple Heaven Divine Thunder. Nais naman ng isa pang dean na makita ang magiging resulta ni Xu Jingming sa round na ito, ngunit pagtingin niya ng maigi, bigla niyang naibuga ang iniinom dahil second-rank ability user na agad ang ating bida, tinanong pa niya kung hindi ba kakagising pa lamang ng kapangyarihan ni Xu Jingming nang pumasok sa universidad. Kinumpirma ito ng isa pa, at sinabing nakakatakot ang bilis ng pag-level up ng ating bida, hindi rin makapaniwala si Dean Sun na itinago ni Dean Yang ang ganitong impormasyon. Pagkatapos ideklara ni Dean Sun na simulan ang laban, agad pinasiklab ng ating bida ang kanyang mga kidlat, habang iniikot niya ang kanyang sibat, naisip niyang tulad ng kanyang inaasahan, mas gusto pa rin talaga niyang lumaban sa mga tao kaysa sa mga halimaw.